Dobry den! Hello everyone! Sherilyn Europe here. So today, sasagutin natin lahat ng tanong ninyo tungkol sa cross-country o third country recruitment. Ito na po yung impormasyong nakuha ko para sa inyo. Para sa kaalaman ng lahat, ang cross-country o third country recruitment ay yung proseso ng paglipat ng isang tao mula sa bansang pinagtatrabahuhan na niya ngayon papunta sa ibang bansa na gustong puntahan. Halimbawa, isang Pilipino na nagtatrabaho sa Taiwan, tapos nag-a-apply ng trabaho dito sa Czech Republic. Yun po yung third country recruitment. Base sa impormasyong binigay ni Attorney Perez na isang labor attaché mula sa Ministry of Labor dito sa Czech Republic, hinihikayat nilang iwasan ang third country recruitment. Bakit naman? Ito po ang mga dahilan. Una, minsan yung kumpanyang magbibigay ng trabaho ay hindi accredited sa DMW. Walang proteksyon o assurance na maganda ang background nila. Pangalawa, mataas ang processing fee. Halimbawa, may nakita akong video galing sa Taiwan, nagastos niya yung 200,000 Taiwanese currency na kapag sa peso mahigit 300,000 na. Pangatlo, yung recruiter ay walang lisensya. Pang-apat, overpromises. Parang masyadong maganda para mangyari. Panglima, walang record sa gobyerno. Ito po yung mas magandang gawin. Imbes na magbayad ng malaking pera sa recruiter na hindi ka siguradong ligtas, mas ideal na umuwi ka muna ng Pilipinas. Gamitin mo yung perang ibabayad mo sa recruiter bilang pondo mo habang nag-a-apply ka. Ano ang unang gagawin mo kapag dating mo ng Pilipinas? Una, bumisita sa DMW website. Piliin yung trabahong gusto mo. Tapos, hanapin yung agency na may hawak ng job order. Pangalawa, puntahan yung agency, tanungin ang mga requirements at kung qualified ka, ipasa mo agad ang resume mo. Sumunod, kumpletuhin lahat ng kailangang requirements. School records, NBI, Certificate of Training mula sa TESDA. At kung wala ka pa, magpa-assessment ka at kumuha ng certificate. At Certificate of Employment. Pangapat, dumalo sa mga interview schedule at tapusin lahat ng mga application process na hihingin ng employer. Panglima, kapag naselect ka na, sunod-sunod ng proseso. Pagpirma ng kontrata, medical exam, pagkuha ng visa, at OEC. Ngayon, ang Czech Republic ay may limit na 10,000 na workers na papapasukin dito sa bansa, taon-taon. Ang mga ideal na trabaho ay nasa manufacturing, production, skilled workers, meron din namang mga cooks at drivers. At kami ang unang batch ng caregivers dito at magkakaroon din ng mga nurses.